sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 7. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 7, kung inyo na po nakita, ganito po ang sinasabi sa sali po ng aking Biblia. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo na sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na marunong ka na, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang pong mga salita. Tayo po ay humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Dakila po namin Diyos, muli salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa panibagong umaga na ipinagdalog niyo po sa amin. Salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ito na meron po kaming kalayaan na makapaglingkod po Panginoon sa inyo. Salamat po sa buong taon na pag-iingat niyo po sa amin. Dalayan po namin sa pag-aaral po namin na inyo po mga salita. Ay bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Maging ako po yung lingkod na gagamitin. Ay itago niyo lamang po ako sa inyo pong likuran at nawa po Panginoon. Wala po ibang maitaas kundi kayo Panginoon. Kaya sa oras po nito, buksan niyo po ang aming puso't isip Panginoon upang patuloy na maunawaan po namin ang inyong mga salita. Sa oras po nito, sa iyo po namin Panginoon ibinabalik ang piyamataas na papuri at pasasalamat sa tayong pangalan po na po ba ng Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umaga pong ito ay pinamagatan ko po na pasyang may karunungan. Ano po ba ibig sabihin ng pasyang may karunungan? Di ba po kapag sinabing pasyang may karunungan, sa buhay natin, hindi po pwedeng lagi lang tayong nagpapasya. No? Kumbaga, kapag sinabi pong pasyang may karunungan, ito po ay galing po sa Panginoon. No? Sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya, sa mga ginagawa po natin, di ba bago po natin gawin ang isang bagay, halimbawa gusto po natin magtrabaho, di ba po pinag-iisipan po natin mabuti? No? Isa po sa napakaganda na ginagawa po natin ay nandoon po ay lagi po tayo lumalapit sa Panginoon. No? Sa Kanya po muna tayo lumalapit at sa Kanya po natin ipinapanalangin yung mga naisin po natin. Maging sa atin din po bilang part po bilang katawan po ng ating pong Panginoon ay dapat nandoon din po yung nakikita po sa atin na tayo po ay binago po ng Panginoon. Bilang isang parte ng katawan ng Panginoon, nakikita po sa atin yung kasibagan. No? Hindi po pwedeng tinadamad po tayo o napipilitan lang. Kaya dapat po bilang isang parte ng katawan, dapat ay kumikilos po tayo o ginagawa po natin kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon. Dapat po malinaw po sa atin yung mga ginagawa po natin. No? At isa pa po, hindi po pwedeng ginagawa lang natin ito dahil gusto natin na tayo lang lagi yung nakikita. No, gusto natin na lagi na tayo yung napapansin. No? Dapat hindi po ganon. At isa po na dapat na makita dito sa atin ay nakikita po yung binago na po tayo ng ating Panginoon. No? Iba na po yung buhay natin nung nakaraang taon at iba na po yung buhay natin ngayong taon. Dahil ang Panginoon po, ang gusto sa buhay po na bago sa atin, dapat ay nagre-level up po yung ating pananampalataya. No? Kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, ay hindi po pwedeng hanggang dito na lang. Dapat ay lumalago po tayo bilang isang mananampalataya. Sa unang puntos po, ang sabi po dito, sa nakita ko po sa binasa po natin, dapat ay maging klaro o maging malinaw po sa atin. Dapat alam po natin yung role natin bilang isang mananampalataya. Ano po yung role natin bilang isang mananampalataya? No, magbahagi po ng salita po ng Panginoon. No? Dahil tayo po bilang isang anak po ng Panginoon, ay dapat malinaw po sa atin yung ginagawa po natin. No? Kaya po tayo mapupunta ng langit dahil malinaw po sa atin na tayo po ay tinanggap po natin siya bilang Panginoon at sarili pong tagapagligtas. Malinaw na po ba sa atin? No? Dapat ay maging malinaw po ito sa atin dahil ito po yung napakalaga.
Maging si Noe po, sa kanya pong nangyari, no? Kwento po sa Biblia. No, kung makikita po natin, yung kwento po ni Noe, no, na hindi po natin alam, o hindi po alam ng mga tao yung mangyayari sa kanila pong generasyon noon. At isa po sa nakita po natin dito, na yung pagkilos po ng Panginoon at pag-iingat po sa mga naniniwala po sa Panginoon. No? Akala po ng mga tao ay parang nasisiraan na ng bait si Noe kasi gumagawa po siya ng arko sa taas po ng bundok. No? Pero dumating po yung matinding unos, ano po yung nangyari sa mga tao? Namatay po sila. At ang naligtas lang po ay walang iba kundi yung pamilya po ni Noe, maging yung mga hayop. Ganon din po sa atin, bilang isang mananampalataya, tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa ibang tao bilang isang libro o para tayong libro na binabasa po ng mga nakapaligid sa atin yung ating pong pamumuhay o yung ating pong ginagawa. Dahil ito po ay napakahalaga sa buhay po natin bilang isang mananampalataya na tayo po ay makahikayat ng mga hindi po nakakilala po sa Panginoon. No, dapat ay maganda po yung patotoo po natin. Hindi po tayo makakaakay ng kaibigan po natin kung sa sarili po natin nakikita ay hindi po maganda. No? Kaya dapat ay maging isang magandang testimony po tayo sa bawat isa po sa atin. At dapat po bilang sa mananampalataya, dapat nandun din po ay pinapanalangin din po natin yung gawain po ng Panginoon. No, pinagpe-pray po natin dapat ito. Maging ang mga leaders po natin at maging ang bawat isa, dapat po ay nandun po yung pananalangin po natin para po sa paglago po ng ating pong gawain sa Panginoon. At makikita po natin sa pagkilos po ng Panginoon ay unti-unti ay nakikita po natin yung bunga. No, napakahalaga po ng panalangin sa bawat isa po sa atin. Kaya dapat ay patuloy na ipanalangin po natin yung mga nasa paligid lang po natin. No, dapat hindi lamang po natin ipinapanalangin yung mga kahilingan maging sa mga pansarili po natin, kundi dapat maging ang lahat ng mga nangyari o sa mga pinapanalangin natin na patuloy lumago ang ating pong gawain. At sa pangalawa, dapat na makita po sa atin yung patotoo sa iba, no? 'Di ba sabi ko nga po kanina, dapat ito po yung gawin po natin. No, naway maging magandang patotoo po tayo sa mga nakapaligid po sa atin. Dahil ito po yung gagamitin ng Panginoon para tayo po ay makahikayat ng maraming tao. Ang pasya na galing sa Panginoon na tayo ay nakakilala sa Kanya. No, isa sa pinakamaganda na ginawa natin, napagpasyahan natin na tayo ay kilalanin natin ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas ng ating pong buhay, na kailanman ay hindi mawawala. No? Ang pangako po ng Panginoon ay lagi po niyang tinutupad. No? Kaya dapat sa ating po bilang sa mananampalataya ay maayos po ang patotoo po natin. No? Para po tayo ay makaakay ng mga hindi po mananampalataya at mailapit po natin sila sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Corinto chapter 11 verse 1, kaya nga tularan niyo ako dahil tinutularan ko rin si Kristo. No, dapat ay wala po tayong maging idolo sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon po lamang. No, minsan po kasi nangyari, iniidolo po natin yung maganda sa paningin po natin. Ay, ang ganda naman ng damit na yun, parang gusto ko rin isuot. No? Sa tingin po natin maganda, pero hindi po maganda sa paningin po ng Panginoon. No? Kaya dapat sa atin po bilang isang mananampalataya, ay tinitingnan din po natin kung maganda po ba yung may dudulot po nito kapag tayo po o ginawa po natin yung isang bagay. Na dapat ang iniidolo po natin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Dahil tayo po bilang sa mananampalataya ay hindi po natin mai-perfect yung ginawa po ng Panginoon sa atin dahil tayo po ay
isang makasalanan. Pero tayo po, ginagawa po natin yung part po natin para tayo po ay gamitin ng Panginoon at makahikayat po sa bawat isa. No? Madaling sabihin na Christian tayo, pero mahirap gawin. No? Pwede natin sabihin Christian tayo, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. No? Dapat sabihin natin na tayo ay Christian, dapat nakikita sa buhay natin. Di ba nga, dapat ay maging maganda yung patotoo po natin sa iba. No? Sasabihin sa atin ng mga kaibigan natin, ay, Christian ka pala, pero bakit ganyan yung ginagawa mo? No, dapat sa atin po, bilang isang nakakilala sa Panginoon, dapat ipakita natin na tayo ay binago na ng Panginoon at makita sa buhay natin yung magandang patotoo. Kaya dapat po sa bawat araw ay mapractice po natin yung karunungan na galing po sa Panginoon. No? At isa pa po sa nangyayari sa atin, kapag may mga pinapanalangin po tayo o kapag may mga gusto po tayo, minsan kapag wala na tayong ibang paraan, lumalapit na tayo sa Panginoon. Di ba po? Minsan pag wala na tayong choice, sa Panginoon na tayo lalapit eh. Di ba? Minsan po kasi ganun po yung nangyari. Pero dapat, bago po tayo sumangguni sa iba, dapat isangguni po muna natin ito sa ating pong Panginoon. Dahil siya po ang nakakaalam ng lahat po ng bagay sa mundo pong ito. Kaya wag po tayong magmadali sa sagot po ng Panginoon. Sabi nga po, kung tayo po ay nagmamadali, ay napili po natin ay yung nakangiwi. Gusto po ba natin yon? Gusto po ba natin? Kakamadali po natin, napili natin yung huwi. No? Kaya dapat, sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, ay hintayin po natin yung sagot po ng Panginoon. Dahil pinakamaganda po, o pinaka-the best po yung plano po ng Panginoon sa atin. The best po ba yung plano po ng Panginoon? No? Kaya dapat hintayin po natin yung sagot po ng Panginoon at makikita po natin na wala po tayong talo dahil po sa Panginoon. Ano po yung pinakamalaking desisyon mo sa buhay? Pinakamalaki na po ba sa atin yung nakapagtapos tayo ng pag-aaral? Mataas yung degree natin? Nakamit po natin yung pangarap po natin? Yun na po ba? Yung pinakamagandang desisyon na ginawa po natin sa mundo pong ito, ay pinagdesisyonan po natin, tatanggapin po natin ang ating Panginoon. Dahil lahat po ng mga bagay, lahat po ng mga kayamanan sa mundong ito, o ano pa man yan, ay mawawala. Pero yung salita po ng Panginoon na tinanggap po natin, na siya ay namatay, dahil po sa ating po mga kasalanan. At tinanggap po natin siya bilang po yung sariling tagapagligtas. Kailanman ay hindi po mawawala. No? Kaya sa atin po, bilang isang mananampalataya, ay napakahalaga po sa atin ang pananalangin, ang magagandang oras sa Panginoon. Maging fellowship. No, ito po yung napakahalaga sa atin. Pakikipag-fellowship po natin sa bawat kapatid. At dapat mayroon din pong direction yung decision po natin. No, hindi po pwedeng suntok lang tayo sa amin. Dapat meron po tayong tinatarget. No? Hindi po pwedeng laging desisyon lang tayo ng desisyon. Kaya dapat ay meron po tayong tinatarget. Kung ano po yung naisip po natin. Pero dapat ay mas naisip po natin yung para po sa Panginoon. No? Binibigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan sa mga bagay po na yun. Nawa, maging concern po tayo sa buhay sa Panginoon. Sa po natin uubusin yung buhay po natin. Pakipag-usap po tayo sa Panginoon kung ano ang para sa Panginoon. Kailangan may direksyon tayo. Hindi sayang ang buhay mo sa Panginoon. No, kapag ito po ay pinagkatiwala po natin sa Kanya. Pangatlo, disiplina. No, ito po yung napakahalaga po sa atin. Yung disiplina. Minsan dito po yung tayo natatalo. O, halimbawa po natin, ngayong taon na ito, magda-diet na ako. Totoo hindi? No? Sasabihin natin na magda-diet tayo pero hindi naman po nangyayari.
At isa pa po, magbabago na ako sa 2024. Minsan po nangyari o hindi? Di ba? Minsan hindi po nangyari. Kaya dapat, bago po natin sabihin yun, no? Dapat ay makita po sa atin. No? Huwag na po natin sabihin na magbabago na po tayo. Kailangan ay meron po tayong aksyon. No? Napakahalaga po ng disiplina sa bawat isa po sa atin. Pahalagaan po natin yung gawain po ng Panginoon. No? Lagi po natin i-priority ang Panginoon kaysa sa ibang bagay. No? Tayo po minsan, sa pagtatrabaho po natin, no? Ganun po yung nangyayari. Kaya dapat, hindi lamang po tayo sumusunod sa oras ng trabaho po natin. Dapat sumusunod din po tayo sa oras po na para po sa Panginoon. No? Sa ibang bagay, maaga tayo. Sa ibang bagay, nauna pa tayo sa kanila. Pero sa Panginoon dapat ay maging excited po tayo. No? Sa ating pong pag-attend at sa ating pong pagsamba sa ating pong tagapagligtas. At isa pa po sa nakakalungkot po dito mga kapatid, sa tuwing nagtatrabaho po tayo, kayod po tayo ng kayod. Pero nangyayari po ay parang kinakapos po tayo. Diba po, ganun po yung nangyari minsan. No? Minsan po kasi, hindi po natin ipinagkakatiwala sa Panginoon yung mga ninanais natin. Sasabihin natin, kaya natin ito. Pero nangyayari po, kumbaga, ay nagsasaya lang po tayo ng lakas. No? Pero kung sa atin po, ay pinagkatiwala po natin sa ating Panginoon, yung mga ninanais po natin, ay makikita po natin na magtatagumpay po tayo. Dahil po sa tulong at sa biyaya po ng ating pong Panginoon. No? Kaya dapat patuloy na ipagkatiwala po natin ang lahat ng mga naisin po natin sa Panginoon. Maging sa 2024 na darating po sa buhay po natin, ay pagkatiwala po natin ito sa Kanya. At pang-apat, kailangan ay meron po tayong desire. Ano po yung desire? Kailangan nandun po yung pagnanais po natin. Bilang isang mananampalataya, mahalaga po sa atin ang Diyos, maging ang buhay po natin. Dapat nandoon po yung commitment po natin sa Panginoon. Ito po yung napakahalaga. Kailangan ay nagko-commit po tayo sa Panginoon. At isa pa po sa nakakalungkot po dito, minsan sa ibang bagay, nakakapag-commit po tayo. No? Pagdating po sa labas, nakakapag-commit po tayo. Pero sa Panginoon, hindi po tayo makapag-commit. Hindi po natin mai-commit yung buhay po natin. No? Ito po yung nakakalungkot. Pero ito po yung totoo na nakikita po natin. No? Napakahalaga po sa ating bilang isang mananampalataya. Kaya po tayo nabubuhay sa mundo ito ay para po paglingkuran po ang Panginoon. No? Para paglingkuran po natin ang ating pong tagapagligtas. At isa po sa napakaganda po dito ay pinapagamit po natin yung mga bagay na tinatangkilik po natin sa gawain po sa Panginoon. No? Ito po ay pinagkatiwala lamang po ng Panginoon sa atin. Kaya dapat ay paggamit po natin. No, hindi po pwedeng yung gamit po yung gagamit po sa atin. Kundi tayo po yung gagamit po sa bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. At isa po na kailangan na gawin po natin, sulitin po natin yung pagkakataon o bawat araw na hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. No? Kaya dapat hanggat may pagkakataon po tayo, ay paglingkod na po natin ito para po sa Panginoon. No? Nangyari po sa atin, mahina na po tayo, gusto po natin maglingkod sa Panginoon. Pero wala na po pagkakataon. Wala na po tayong oras. Kaya hanggang may pagkakataon po tayo para po sa Panginoon, ay gamitin na po natin ito. No? Hindi po natin alam kung hanggang kailan na lang po yung buhay po natin. Kaya makikita po natin ang buhay natin ay may ilang. Kundi dapat ay patuloy na gamitin natin ito at habang may pagkakataon pa tayo, ay kilalanin natin ating Panginoon bilang sarili po nating tagapagligtas. Ang sabi po
sa Galatia chapter 2 verse 20, namatay ako kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. No, simula kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon o simula po na siya ay namatay, ay yung kasalanan po natin noon, ngayon mag-isa darating pa, ay binayaran na po ito ng Panginoon. No? Wala po tayong naiambag sa ating pong Panginoon. Kundi dapat sa atin po bilang isang mananampalataya ay patuloy na paglingkuran po natin yung kabutihan na ginawa po ng Panginoon sa atin. No, ibalik po natin yung ating pong pasasalamat para po sa Panginoon. No? Dahil kaya nga po natin tinanggap ang Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas ay para po siyang manguna po sa atin. No, kaya po natin siya tinawag na Panginoon para po siya yung manguna po sa atin. No, hindi po pwedeng kikilalanin po natin ang ating Panginoon pero hindi naman po siya yung nasusunod sa atin. Kundi tayo lang. Kaya dapat sa atin po bilang isang nakakilala sa Panginoon, wala pong ibang masusunod kundi siya lang. At wala na pong iba pa. No, mahalaga po sa Panginoon ang buhay po natin. Kaya dapat ay sa Kanya po natin ipagkatiwala. No, bigyan po natin ng part yung gawain po ng Panginoon. No, lagi po natin naririnig yung bigyan po natin ng part yung gawain po ng Panginoon. Dahil ito po yung napakahalaga po sa bawat isa po sa atin. No, may mga pagkakataon, may mga oras po tayo na ginagawa sa ibang bagay. Dapat ay patuloy na i-priority po natin para po sa Panginoon. No? Kaya sabi nga po sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, maaaring sa tingin mo ang daan mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang nasa dulo nito. No? Makikita po natin maganda sa paningin po natin. No, akala po natin okay na tayo. Pero hindi po pala. No, kaya sa atin po, pinapaalala po sa atin ng Panginoon. No, dapat bago po tayo magpasya sa isang bagay, dapat ay patuloy na isang guni po muna natin ito sa ating pong Panginoon. Dahil mas the best po yung plano po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. No? Yung plano po natin ay hindi po natin minsan nagagawa. Pero yung plano po ng Panginoon sa buhay po natin ay ginagawa po niya. No? Kaya dapat ay patuloy na pagkatiwala po natin sa Panginoon yung ating pong buhay. Ang tunay na kayamanan na katagumpayan ay ang magkaroon ka ng tunay na pagkakilala sa Diyos at magkaroon ka ng tamang relasyon sa Kanya. Ito po yung tunay na kayamanan po natin. No? Hindi lamang po tayo nagtagumpay sa mga nakuha po natin sa mundo ito. Mataas yung napag-aralan po natin. Pero dapat yung pinaka po sa buhay po natin ay walang iba kundi makilala po natin ang ating pong Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas. No? Ito po yung dapat na i-priority po natin. Dahil kung tayo po ay ubusin lang po natin yung buhay natin sa ibang bagay, hindi po tayo kaya ligtas nito. Makapagligtas lang po sa atin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. No? Tapat po ang Diyos sa lahat ng pangako niya. Madalas, pinapadaan ka lang muna sa proseso ng paghihintay para ihanda ka sa Kanyang kasagutan. No? Kaya dapat ay patuloy maghintay po tayo sa sagot po ng Panginoon. Gamitin po natin ang oras natin sa mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Walang sayang sa lahat ng oras na ginugugol mo para sa Panginoon. Always wait for God's right timing. Kapag right time na, magiging smooth ang lahat. Huwag gumawa ng sariling kaparaanan at huwag manangan sa sariling kakayahan.
The more na inuuna mo ang sarili mo, the more na nawawalan ka. Pero kapag ang Diyos ang inuna mo, siguradong susunod ang provision sa mga pangailangan mo. No? Kailangan ay lagi po natin inuuna ang Panginoon kaysa po sa ibang bagay. Madalas po ibibigay lang ng Panginoon yung mga bagay na kaya nating i-manage. Kaya kung ano man ang pinagkatiwala niya, maging good steward po tayo. Maging isang mabuting katiwala po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya ano man yung mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, ay gamitin po natin ito ng tama para po sa Panginoon. Napakahalaga po na bigyan po natin ng pansin ang desisyon natin sa buhay na alam natin magtatagal magpakailanman. Tayo rin nasa pangalan ni Kristo, nawa maging matalino din ang pasya natin sa buhay kasama ang Panginoon. Ibigay natin ang buhay natin para po sa Panginoon. Kaya sa umaga